Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat o tinatawag po ito sa Japan is Ohayo gozaimasu, konnichiwa, ayan po. So ngayon po guys is ito po yung i-share ko naman po sa inyo na videos. Ayan, so sa mga nakapag-subaybay po sa aking mga nakaraang na-upload, yung bumili po kami ng Japanese costume. Ayan, Japanese tradition po dito sa Japan. So, ito po yung binili namin guys. Yan. So, this time, ito po yung araw na to na magsusuot po yung aking unika iha. So, first time ko po na ma-assist siya. So, hindi po ako eksperto sa pagsusuot po nito. Ayan. So, nanood lang po kami sa video din po kung paano suotin. Papakita ko lang din po sa inyo, share ko lang po kung gaano po ba talaga kaganda. Ayan po, yung pagsusuot ng mga Japanese costume po dito. Para sa akin guys, excited din po ako. Yan. So, ito po ay gagamitin niya kasi sa school lang po. So, hindi na siya kailangan na lumabas pa ng bahay dahil kailangan lang po ng picture. Kukuha na lang siya ng mga picture taking, ganun. Para sa kanyang school na magaganap doon sa Pilipinas. Yan po. So, ito po guys at pakita ko lang po sa inyo lahat-lahat ngayon ang kanyang masusuotin. So, this time guys, pakita ko po sa inyo ngayon ang kabuuan ng damit na Japanese costume po. Ayan. So, pakita ko lang po guys, i-share ko po sa inyo kung gaano nga ba kaganda yung kanilang tela. Ayan po guys, oh. Tapos may mga nakaukit pa na mga bulaklak. Kaya masasabi kong napakamahal po talaga ng mga Japanese costume. Ayan. Napansin nyo po guys. Ayan po. Napakaganda. Ayan. Wow. Tapos, ayan yung kanyang ito yung tinatawag na pantali guys. Mamaya pakita ko lang po sa inyo. Tapos, syempre yung binili natin na bulaklak na nababagay din po sa kulay ng yukata. Ayan po. So, ganyan po siya kahaba. Ayan. Kahit si Kindness, parang isang beses na po akong nakatry nito na magsuot guys. Napakatagal na panahon na po iyon. Kaya lang hindi po ako ang nagsuot, kumbaga guys, may na-assistant po kami noon. Yan, so medyo may kahirapan din po ito guys, lalo na po kung hindi po tayo sanay na magsuot nito. Ayan, so inuulit ko po, hindi po experto si Kindness kung paano suotin. Yan po, so katry lang natin po ito ngayon guys. Ayan, so ito po yung tinatawag na obe. Ito yung magiging parang ribbon po sa mismong body po ng ating, parang siya yung magbibigay lalo liwanag sa ating yukata. Ayan. Alright guys, at umpisahan na natin ang pagsusuot ng yukata. So, ayan guys, ang pagsusuot po ng yukata, ito po, pwede po siyang gamitin. Yan, tapos, ito rin, pwede rin naman po. So, depende po. So, this time is, na pag-isipan ni Kindness, ito yung i-try namin na gamitin guys, kasi plain po yung kanyang tela. Ayan, so try natin po. Ayan, sa pagsusuot po ng yukata guys, kahit mahaba po siya, pwede po, dahil may estimation po siya, kung depende sa gusto nyo. Ayan, so una, parang ganyan nyo po yung kamay nyo. Ayan, kung tama na po ba siya. Ayan po. Tapos, yung susunod is, paano na siya i-fold dito sa loob. Ayan. So, yan po ang sa gitna. Ayan po. Tapos, yan sa loob. Ayan. Alright. Tapos, ayan. Okay. Okay lang po na dito sa taas is medyo maluwang dahil mamaya magagamit din natin yan. Papakita lang po sa inyo mamaya po. Tapos ayan, pantali po natin. Lagay po natin yung pantali guys. Ganyan lang po siya. So ito po guys, hindi po eksperto si Kindness. Ito po ay tinignan lang din po namin sa mismong ano po guys, sa mga video na nakikita po namin. Ayan. Tapos, babalik lang po natin. Ayan yung pantali. Sa gilid natin po ito mismo ilalak. Alright? Ayan po. So, nandito po siya sa gilid. Ayan.
Okay. So, napakasimple lang po ang pag-lock ni Kindness, guys. Hindi talaga yung mismong parang pang-expert na pang-lock. Ayan. So, ito ay, ganyan lang po ang ginawa ko. Ayan po. Okay. Yan na po, guys. Yan lang po ang ginawa ni Kindness na pan-lock ko po. Okay. Tapos, yung susunod naman is kung paano po suotin yung ating ube. Yan po. Ito yung pinaka nilagay po natin sa main na parang disenyo po dito. Parang ano siya, parang magiging ribbon. Ayan. So, ito po yung pinaka ni Kindness dahil hindi po ako eksperto po nito. Dahil bilang mga Pilipino po tayo, bihira na po tayo nakakapagsuot talaga ng mga Japanese costume. Ayan po. Kahit nandito po kami sa Japan, hindi namin talaga to nasusuot palagi. Ayan. So, ito ay first time ko po ito ngayon na ginawa. Ayan, pasensya na po guys. Ito po ay first time ko pa po, hindi po ako eksperto kung paano suotin ang yukata. Alright? So, ayan guys. Ito po, ganito po ang gagawin guys sa pag susuot ng obe. Ayan. Parang iipitin mo siya dito sa mismong parang noo. Yan. Yan. Tapos medyo mahaba po yung sa likod. Ayan, konting ikot. Yan guys. Medyo mahaba po yung dito sa likod natin. Yan. Okay. Yan po siya guys. Yan po yung una niyang. Tapos dito sa gilid. Ayan. Tapos, kaya mahaba po siya dahil marami po siyang purpose. Ayan. Tapos talagang mahigpit. Yan po. Okay. Ayan. So, yan guys. Ito po. Parang nagiging parang ito yung magiging ribbon mamaya. Ayan. So, isa sa pinaka tawag pansin po sa pagsusuot ng yukata. Ayan. So, this time naman, ito na po yung pinaka ni Kindness, ang pag-ribbon nito. Ayan. Ayan guys, ito na po siya. Ayan po. Ayan. So, gawin natin isang ikot. Ayan. Tapos, ayan, inila ko po talaga siyang mabuti guys. Ayan po. Tapos, ganyan. Okay? Tapos, pagdating dito guys, sa may gitna, ito parang ipo-fold mo siya. Ayan. So, yun lang po yung konting kalaman ni Kindness. Ayan po. Ipo-fold mo siya. Tapos, ito, ipo-fold mo rin siya. Ayan. Ito yung naiwan niya na tela. I-fold din natin to siya guys. And then, sabay tago po dito sa gilid. Ito po. Ayan. Tatago natin siya. Ayan guys. Tapos, sabay. Ayan guys. Nakita niyo po. Naka-fold na po yun. Ayan. Tapos, sabay. Ipasok natin. Ayan. Parang ilalak natin siya guys. Ayan. Okay. O, diba? Pahirapan, guys. Tapos, yan. Ilalak natin siya. Ayan. Pakihawak na. Yan. So, ganito po siya, guys. Parang ilalak natin siya. Ayan. So, yun, guys. Ito na po yung magiging resulta. Yung paghinila na natin. Tapos, ito naman ngayon. Ayan. Ayan po. Okay. Parang magiging ribbon siya. Ayan. Tapos, yung pinakahuli niya rin. Yan. Dahil mahaba po ito, guys. Okay? Tapos, yung pinakadulo dito, ganyan lang po din siya, guys. Yan. So, medyo pinahirapan sa Kindness, guys. Yan po. Yan. Hirap pala ng pagsusuot nito. Hindi basta-basta. Ayan. Tapos, ito guys, parang ipa-fold mo siya. Ito na yung mangyayari na ipasok natin ito.
Parang panlock. Ayan. Ilalak natin siya, guys. Okay. Ayan po siya. Ayan, guys. Nakikita niyo po. Ayan po. Tapos, okay, kailangan na yung lakas. Ayan. Tapos ito, guys, dahil pwede rin dito sa dulo, parang ilalak mo na siya, ganyan. Yan po. Or pwede rin, diretso na siya dito sa pinakataas. So, depende po sa haba ng ating ano. Yan. So, pwede na po siya, dito lang, itago natin. Yan. Okay. So, yan guys. Ayan. So, pwede dito guys na i-lock mo siya. Depende po kung mahaba pa po yung ano mo. Gaano kahaba yung ribbon mo po. Ayan. So, yun na po yung konting kalaman ni Kindness. Ayan. So, ulitin ko po, hindi po ko experto sa kung paano po suotin ang Japanese costume. Ayan po. Okay. Tapos, hilain natin patalikod na. Ikaw na may lahat. Para mas maganda kasi guys, ang maghila nito yung magsusuot. Kasi siya yung nakakapag-control. Ayan po. Okay. Yan. Tapos, ito. Ayan. Ayan na guys. Ayan po ang ating pagsusuot ng ating kimono. Ayan, sa likod. Alright? At least, natuto tayo guys. Ayan po. So, ang next naman natin guys is, mamaya is, pakita ko po sa inyo lahat ng kabuuan, yung sa buhok niya. Ayan po. Alright? At syempre, masaya rin ako guys dahil natutuin po ako kung paano suotin ang yukata. Yan. So, pinakamahirap guys ang kimono dahil makapal po yun. Alright? Okay. Okay. Diba? Try mo ganyan. Oh, ganda. Diba? Ah, diba? Magaling sa Kindness. So, ayan na po guys. Ang ating ginawa po ni Kindness. Ayan. So, pasensyahan na po guys dahil hindi po talaga eksperto tayo. So, ayan po yung mula sa taas hanggang sa baba. Ayan po. Tapos, yung bawat gilid niya, ayan po, pakita ko lang po sa inyo. Ayan. Tapos, ayan po yung ginawa natin na ribbon. Okay? At least, natuto tayo guys. Ayan. So, mamaya guys, pakita ko po sa inyo lahat ang kabuuan po ng, ang kabuuan po nito guys, yung sa pagsusuot at sa mga buhok na nilagay. Alright. So, ayan na po guys. Ang kanyang simpleng ginawa lang po sa kanyang hair. Ayan. So, ito ay binili namin sa tag-piso-piso lang din po ang kanyang mga bulaklak. Yan po. So, napaka-simple lang po yun guys. So, sa mga napakita ko po sa inyo guys, may ibang gamit na hindi na po namin ginamit. Kasi po, binabagay-bagay lang po rin niya. Yan po, sa kanyang mga gustong gawin sa kanyang pagsusuot ngayon ng yukata. Ito ay picture taking lang po sa kanilang school. Ayan. So, yun po guys. Pinakita ko po sa inyo yung mga kanyang mga bulaklak. Ayan po. Tapos yung kanyang sa gilid po niya mismo. Ayan. Okay. Ayan po. So, ayan po yung kabuuan ng kanyang pagsusuot ng yukata. Alright. Ayan po guys. Tapos konting ikot. Ayan. Titignan natin. Okay. Ayan po. Okay. Alright. Tapos yung sa kanyang dulong-dulo mismo. Ayan. Okay. Tapos na po tayo guys. At siya po ay mapipicture taking naman po para sa kanyang project po sa school. So, yun na guys. Tapos na po kami sa pagsusuot ng kanyang yukata. At sana is nag-enjoy rin po kayo na na-share ko po at naibahagi ko nang po sa inyo ngayon guys ang Japanese tradition. Ayan, yung Japanese costume po nila. Ito po ay yukata po ang tinatawag dito. Ayan. So, ulitin ko lang po guys, si Kindness ay hindi po eksperto sa pagsusuot po
ng ang yukata po dito sa Japan. So ito ay first time ko po ito ginawa ngayon. Right? Syempre, alam masasabi mo? Thank you for helping. And then, syempre, paalam na tayo sa ating mga viewers. Thank you rin po sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Bye guys! Domo arigatou gozaimasu! Bye-bye! Yan, bye guys! Bye-bye.